tila nagtaka ng matindi, ito pong si ah, Prosecutor General Padulyon. Sa di umano mga kababayan pagbabalik ng pera nito pong mga nasasangkot sa maanumalyang flood control at meron po siyang nadiskubre. Pero bago ko ipakita sa inyo yan mga kababayan, may papakita muna ako. Kasi meron ako nakitang video ni Digong noon na hindi napagtuunan ng pansin ng mga kababayang Pilipino po natin. At dito ko napag-isip-isip mga kababayan na talagang maliwanag nga pala na pro-China talaga etong si Digong. Eto, pakinggan nyo ha. Lahat ng negosyante na China, Baka maka-copyright lang tayo ng music pero okay lang. Ang mahalaga lang naman may pakita ko sa inyo. Eto, pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Ah! Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon pera. Prangkahan tayo. Boto pati pera. O ayan o. Diba mga kababayan, yan yung isang patunay talaga na etong si Duterte mga kababayan at saka yung kanyang mga anak na sumusuporta sa ginagawang hakbang ng China ay isang patunay mga kababayan na kaya sila dumidikit-dikit dyan kasi boto nga naman. Boto tapos pera. Pondo sa eleksyon mga kababayan. Kaya ako naniniwala din ako dun sa sinasabi ni Ramil Madriaga na etong si Sara Duterte malaki ang posibilidad na baka tumanggap po talaga yan mga kababayan sa mga Chinese drug lord. At baka tumanggap din niya ng pera o pondo para sa kanyang eleksyon sa maanumalyang pogo. Kasi nga, ito kung nasasabi ito ng kanyang tatay, ibig sabihin kaya pala hinayaan ni Duterte dati na maghari-harian mga kababayan yung mga Chinese Coast Guard dyan po sa West Philippines ay dahil maliwanag nga mga kababayan na nakakakuha po siya ng pera at saka boto. Yan yung pananaw niya. Kasi mga kababayan sa totoo lang, magtataka naman talaga kayo. Bakit biglaan yung dami ng pamamakyaw nila ng ari-arian? Nung siya ay mayor pa, ay di lalo na nung naging presidente siya. Kasi ang paniniwala niya nga, pag dumikit sa kanya yung mga negosyanteng Chinese, talagang pera po at boto yung makukuha niya. So yan yung isang patunay mga kababayan na kung saan talagang makikita nyo kung gaano kabulok ang sistema sa panahon po na si Duterte ang naging presidente habang itinutumba yung mga kababayang Pilipino po natin na pinaghihinalaan na sangkot sa maanumalyang ipinagbabawal na bato talagang maliwanag na hindi niya nagawang banggain sina Michael Yang na allegedly drug lord dito po sa Pinas. Ano po? Anyway, mga kababayan, naipakita ko lang naman sa inyo. Pero ngayon, eto na, punta na tayo dito po sa nadiskubre ni General Prosecutor Padulyon mga kababayan. Kasi sabi po dito sa News 5, eto daw, paano nakakapagbalik ng pera ang mga nakaprease ang asset mga kababayan? Yan po yung tanong ni ni Prosecutor General Padulyon. So eto, pakinggan po natin. Makailang beses nang nagsauli ng pera ang ilang dawit sa flood control scam. Pero tanong ni Prosecutor General Richard Padulyon, saan galing ang pera gayong naka-freeze ang kanila assets? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. At Gerard, saan nga ba galing yung mga milyones na sinauli? Alam mo, Jiggy, napapatanong na nga itong si Prosecutor General Richard Padulyon kung paano nga nakakapagsauli ng pera itong mga personalidad na dawit sa flood control scandal, lalong-lalo na yung mga kasama sa Witness Protection Program ng Department of Justice. So malamang hindi dumadaan sa banking system ito at meron pa nga raw sila nakuhang mga ebidensya na 2019 pa na-withdraw yung marami sa mga perang ito. At kung papatulan nga raw ng Bangko Sentral ng Pilipinas yung mga suggestion o yung mga panukala na i-demonetize na yung 1,000 peso bill na ginagamit natin ngayon. Ay nako, mukhang maglalabasan ang napakaraming pera na may kinalaman sa korupsyon. O ayan o, tingnan nyo mga kababayan na kung ano po yung nadiscover dito ni Prosecutor General Padulyon. Yung ibang pera daw mga kababayan, 2019 pa na-withdraw. Ibig sabihin, 2019 pa na-withdraw sa bangko. Sino ba ang presidente ng 2019? Ako nagtatanong lang naman, sino ba ang presidente ng 2019? Di ba ang maliwanag na presidente nung 2019 ay walang iba kung hindi si Digong? So ibig sabihin, etong mga sangkot na ito sa maanumalyang flood control,
yumaman yan o nag-umpisang magpayaman yan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga pinabayaan niya yung malawakang korupsyon diyan po sa sa DPWH, mga kababayan, nung siya ang presidente. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba may video si Duterte dati na kung saan sinasabi niya na ang sideline, ang hanap buhay diyan sa DPWH, nung panahon po niya, mga ghost project. Alam ni Duterte dati yan. Kaso ang problema, pagkatapos nung interview, mga kababayan, ang nangyari, wala. Wala naman nangyaring investigasyon. Kumbaga, kunyari, nagagalit-galitan lang si Digong pero hindi niya napaimbestigahan. At yung mga nagpayaman na yan, o nag-umpisang magpayaman na yan, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, aminin man nila or hindi, dito sila nabuko sa panahon po ni PBBM. Kaya nga yung iba excited na mawala sa pwesto si Presidente. Excited na mapatalsik agad si PBBM. Kasi nga, pag nagtuloy-tuloy pa itong investigasyon sa mga anomalyang flood control, marami po talaga makukulong dito. Sa totoo lang, mga kababayan, marami po makukulong dito. Oo nga, sumusunod tayo sa proseso. Medyo matagal-tagal ang proseso, pero kita nyo naman, may mga nakukulong na big fish, mga kababayan, yun yung mahalaga. Hindi katulad nung panahon ni Digong, na wala namang nakulong na big fish, mga kababayan. Diba, ang tanging ipinakulong lang naman ni Duterte dati yung mga kalaban niya sa politika. Pero sa panahon ni PBBM, masasabi nyo ba na yung mga nakukulong, mga kalaban ni Presidente sa politika? Hindi, yung iba pa nga mga kaalyado eh. Anyway, tuloy pa natin. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulyon. Assets nila frozen. Pero nagtataka ka, ang tanong ng tao, saan mo kinuha yan? Mag-iisip ka tuloy, these people do not use the banking system anymore because it's easily traceable. Magugulat ba ako kung nasa dingding ng pader yan? O binaon sa lupa? Hindi na ako magugulat kasi Jiggy, sinabi naman ni DICT Undersecretary at Chairman naman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng Independent Commission for Infrastructure na si Aboy Paraiso na gumagawa na sila or ginagawa na nila ngayon itong database na naglalaman ng mga asset na na-recover na ng pamahalaan. At kabilang dyan, itong mga air assets o mga eroplano nitong si dating Congressman Zaldico. Pero yun nga lang, sabi ni Diyan talaga ako believe kay kay Yusek Aboy, mga kababayan. Napakabilis kumilos niyan. Tsaka napakatuwid, mga kababayan. Alam niyo yung salitang tuwid, napakatapat po sa tungkulin at saka sa serbisyo. Yan po yung malupit diyan. Hindi gaano nag-i-enjoy sa buhay, mga kababayan, pero dire-diretso yung pagtatrabaho at nakapokus talaga doon sa kanyang mandato, mga kababayan. Kaya nakakabilib. Tama lang na naging parte siya ng gobyerno, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Paraiso, parang lugi dito ang gobyerno dahil gumagastos ng hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw, kada eroplano para sa upkeep, maintenance at hangar fees nitong mga eroplanong ito. Pakinggan natin si Yusek Paraiso. Hindi lang depreciation ng inaalala lang ho ng ating mga directors na both ng CAPNAT, ng AMLAC at saka ng mismong pamahalaan natin. Nagbabayad din ho tayo ng hangar fee. Nagbabayad tayo ng upkeep and maintenance fee doon sa mga air assets na yan. Pinakawan na nga ho tayo tapos gumagastos pa ho tayo para lang ma-preserve yung mga assets na yan. Gaano katindi ang kawalang hiyaan na pinaggagawa niyang si Zaldico sa taong bayan. Pero inyo, mga kababayan, tsaka yung mga politikong bumili ng air asset, pero inyo kung gaano katindi, bumili sila ng pangkanila na air asset, mga kababayan, tapos ang gumagastos ng maintenance noon, taong bayan din, sambayan ng Pilipino din. Kaya nga, payo ko lamang po doon sa ibang mga kababayang Pilipino natin na naniniwala kay Zaldico, sana maisip nyo ng maraming beses na ginagawa na kayong tanga ng hayop na yan. Diba? Kasi biruin nyo, mga kababayan, kung gaano po kasakit sa taong bayan yung ginagawa ng mga yan. Diba, isipin nyo, bumili ng air asset, pero ang ginagastos sa maintenance, pera ng taong bayan, pera ng mga taxpayers. Kaya nga dapat sa totoo lang, dapat po mapapanagot na yung mga yan. Dapat mapaguhuli na yung mga yan at nang managot na sa batas. Kasi habang tumatagal po na hindi nahuhuli, abay marami pang napapapaniwala. Katulad na lamang nung mga, hindi ko alam kung may mga pinag-aralan ba yon, sinabi na mga mabibigat na politiko, abogado yung iba,
Biruin nyo, magpa-file ng impeachment laban kay Presidente. Pero ang pinapaniwalaan nila, yung sinabi ni Saldico. Paano nyo paniniwalaan yung sinasabi ng isang tao na magsasalita daw ng katotohanan pero ililigtas yung sarili at sasabihin na wala siyang kinalaman kahit na bumili ng napakaraming air asset at ang gumagastos ng maintenance ang taong bayan? Napakasakit po niyan sa mamamayang Pilipino. Kaya nga hindi ko maintindihan doon sa iba ng mga nag-file o yung huli na nag-file ng impeachment laban kay PBBM. Buti nga hindi tinanggap. Kasi kung tinanggap yan mga kababayan, ano na lang ang sasabihin ng marami nating kababayang Pilipino? Diba ginagawang uto-uto ang taong bayan? Kasi biruin nyo, magpa-file ng impeachment, pero ang gagamitin na ebidensya, at ang nilalaman ng impeachment complaint nila, yung mga sinabi lang naman ni Saldico, na wala namang basis kasi nga, hindi kayang harapin yung kanyang pananagutan dito sa Pinas. Anyway, tuloy pa natin. At Gerard, kaugnay doon sa investigasyon sa flood control scam, ito ba'y umaandar pa o anong nangyari na dito? Anong update na dito sa investigasyon? Alam mo, Jiggy, aminado naman si Fadulio na medyo mabagal nga yung usad nito at wala din siyang maibigay na timeline dahil sabi niya parang mas mabuti na nga yung mabagal pero sigurado namang tama yung ginagawa natin kesa para tayo nagmamadali lagi at ang ending nito walang mako-convict o walang makukulong dito sa ginagawang pagkakaso ng pamahalaan dito sa mga sangkot dito sa flood control scandal. So sa ngayon, ang latest dyan, Jiggy, may hinahanda raw na kaso ang DOJ kaugnay naman sa 3 ghost flood control projects dyan sa Bulacan. At magsisimula na rin daw umusad itong preliminary investigation kay Senator Jinggoy Estrada bago matapos ang buwang ito. Pakinggan ulit natin si Padillon. So, ang hinihiling lang po namin, konting pag-unawa. Alam po namin ang kagustuhan at hinihiling ng taong bayan. Ginagawa po natin lahat. Pero hindi po tayo pwede magpadala sa galit. Kailangan pong mangibabaw pa rin yung ating paniniwala sa batas. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Pero inyo mga kababayan na kung gaano kalaki yung pinag-uusapan dito at yung ibang mga politiko gumagawa na nga ng paraan para patahimikin yung mga media na nagsisiwalat ng kanilang baho sa publiko. Katulad na lamang mga kababayan, kung titingnan nyo po eto, nadiskubre ni Prosecutor General Padulyon na 2019 pa, winidraw yung pera na ibinabalik sa gobyerno ngayon. Ibig sabihin, yung pera na yan na dapat ay naipagawa na sana ng napakaraming flood control project na matitibay at mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon na ibulsa ng matagal na panahon at pinatulog sa kanilang mga pinaglalagyan mga kababayan. Kasi 2019 pa withdraw, ibig sabihin, 2019 pa lang, habang may pandemic, ito isipin nyo po 2019 pa lang, habang may pandemic o habang papasok itong pandemic mga kababayan, ito na lang yung isipin nyo, habang nagdudusa yung mga kababayang Pilipino po natin at halos wala nang makain yung iba, nagpapayaman itong mga diskaya. Ganun po katindi. Nagpapayaman itong mga sangkot na ito sa maanumalyang flood control at marangya yung pamumuhay at hindi nakakaranas ng gutom nung panahon ng pandemic mga kababayan. Ganyan kayo tinarantado ng gobyerno ni Digong. Anyway, ituloy pa natin. So kung titingnan nyo, since nagkakabulgara na nga ngayon at may mga makukulong pa na mga susunod, kaya former Senator Bong Revilla, meron na pong gumagawa ng paraan para patahimikin ng media. Dahil nga kung titingnan nyo po, itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel, ito daw pong Bilyonaryo.com, pinapatigil daw po ng kampo ni Guardiola sa pag-uulat tungkol daw po sa frozen bank accounts nito. Mga kababayan, ibig sabihin, pinipigilan ng kampo ni Congressman Guardiola itong Bilyonaryo.com na ilabas yung mga naiimbestigahan at nalalaman po nila patungkol po sa mga naka-frozen na bank account nitong mga Guardiola, mga kababayan, na sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Dumulog sa korte ang kontraktor na si Edwin Guardiola para patahimikin ang Bilyonaryo.com. Grabe, no? Kasunod ito ng serye ng expose. Laman ang kanya umanong mga bank transaction. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tinatangkang ipatigil ng kampo ni Representative Edwin Guardiola ang patuloy na pag-uulat ng Bilyonaryo.com.
Ito ang nilalaman ng isang omnibus motion na isinampa ng kampo ni Guardiola sa Court of Appeals. Grabe. Kasunod ng sunod-sunod na exclusive reports ng bilyonaryo kaugnay ng na-freeze na bank accounts niya at kanyang mga kumpanya. Matatanda ang iniulat ng Bilyonaryo.com ang umano'y financial discrepancies na natuklasan ng Anti-Money Laundering Council sa mahigit 1,000 bank accounts na iniuugnay kay Guardiola. Tsaka biruin nyo mga kababayan ha, dahil po dito sa Bilyonaryo.com, nalaman ng taong bayan na umabot pala sa 479 billion yung naglabas-pasok na pera. Ano po sa bank account nito pong si Guardiola? Ganun po katindi mga kababayan ha. Kaya nga kung titingnan nyo, tama rin yung sinasabi nung si Jay Manalo na tumakbo na governor dun sa Batangas, mga kababayan sa Batangas, na kung saan, siguro naman napanood nyo yung sinabi niya na kung mayaman yung mga diskaya at sinasabi na Queen and King sa maanumalyang flood control, wala pa sa kalingkingan yan ng yaman ni Guardiola. Kasi nga naman mga kababayan, kulang na lang ng kalahating bilyon, 1 trilyon na yung pera. Kasi nga, kita nyo ha, nasa 479.5 billion pesos yung naglabas-pasok sa kanyang bank account. Anyway, tuloy pa natin. At sa kanyang construction companies. Sa kanilang isinampa, hinihiling ng kampo ni Guardiola ang ilang hakbang mula sa hukuman. Gusto nilang maglabas ang korte ng gag order laban sa Bilyonaryo.com. Hinihiling din nilang pagpaliwanagi ng korte ang Bilyonaryo.com kung paano nito nakuha ang kopya ng freeze order. Dahil confidential daw ang mga dokumentong ito at walang pahintulot ng hukuman para ilabas sa publiko. Gusto rin nilang ipa-take down ang mga umiiral na ulat dahil umano sa paglabag sa confidentiality ng AMLAC proceedings at mga altuntunin ng korte. Kabilang sa mga umano'y natuklasan ng AMLAC ang bilyong-bilyong pisong inflows at outflows sa mga bank account ng mga construction company ng Guardiola family. Mga halagang hindi raw tumutugma sa mga naideklarang audited financial state. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na talagang umabot. Kulang na nga lang ng konti, kalahating trilyon na yung pera ng mga Guardiola. Ganun po katindi mga kababayan. Kaya ako talaga, masasabi ko lang sa inyo na dapat talaga ito po mga ito ay mapapanagot. Ano po, lalo na at kita nyo naman kung gaano kalaki ang iniyaman ng mga ito. At ang malungkot nga lang dyan, yung ikinayaman po nila, allegedly ay galing po sa pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. Mets. Ang omnibus motion ng kampo ni Guardiola ay kasalukuyang nasa Court of Appeals at sa kabila ng isinampang motion, naninindigan ng Bilyonaryo News Channel at ang sister platform nitong Bilyonaryo.com sa katotohanan at public interest ng mga inilabas na ulat na batay sa mga dokumento ng source at sa karapatan ng publiko na malaman ng mga usaping may malawak na epekto sa bayan. Bukas ang Bilyonaryo sa anumang opisyal na sagot ng kampo ni Guardiola. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kita nyo mga kababayan, diba yung mga sangkot sa maanumalyang flood control, unti-unti nang pinapatahimik mga kababayan, yung mga nag-uulat. Ano po yung mga nag-uulat ng patungkol sa kanilang mga itinatagong baho. Ano po kasi biruin nyo mga kababayan, hindi po biro itong kinakaharap ni Guardiola, lalo na at bilyon-bilyon po yung pinag-uusapan dito. Pero inyo kulang na nga lang ng kaunti, kalahating trilyon na yung kabuang asset mga kababayan o pumasok na pera dito po sa mga Guardiola. Ganyan po katindi. At saka naman karapatan naman talaga ng taong bayan na malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pera po nila na napapunta sa mga korap na politiko. Ano po ngayon mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat po ba itong mga ito ay mapapanagot na po sa lalo't madaling panahon kasi masyado po ata nilang nagagamit yung pera na galing sa kaban ng bayan para po patahimikin mga kababayan. Di umano o allegedly, etong mga nagsisiwalat ng katotohanan laban po sa kanilang ginagawa na kabulastugan sa kaban po ng bayan. So ngayon, ituloy po natin yung usapin na yan kasi nga kung makikita nyo mga kababayan, talagang kung ikaw ay isang politikong sangkot sa maanumalyang flood control, gagawa ka talaga ng paraan, wag ka lang masabit Kasi biruin nyo mga kababayan ito daw binitawan ni Secretary Vince Dizon dito po kay Ben Tulfo, mukhang mabigat. Kasi sabi po dito mga kababayan na andyan yung larawan ni Secretary Vince Dizon at kausap niya etong si Ben Tulfo. Sabi dito, ang nagsabi ata po nito ay si Secretary Vince Dizon.
Huwag kang mainip bitag. Handa na ang selda nila. Nakahanda na ang mga selda. Sino pa sa mga senador, congressman at kontratista ang susunod na maghihimas ng matatabang rehas? Naka-freeze na ang mga asset ng ilan. Ang iba, nagsaoli na ng kanilang mga tagong yaman. May isa diyan, nagpapakampi at gustong dalhin hanggang hukay ang mga nakulimbat. At yan po ay yung mag-asawang Diskaya, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. 1 down, more to come, senador at mga congressman. Ito ay yung binabasa natin yung nasa baba. Yan. 1 down, more to come, senador at mga congressman. Sa mga sangkot, kahit sino pa kayo, walang kamag-anak, kadugo. Pag napangalanan at napatunayan, welcome sa kulungan. Handa na ang selda ninyo. Malalim ang investigasyon ng DOJ, hindi bara-bara. Salamat, wala na si Boying Rimulya sa DOJ. Masinop daw po ang DOJ ngayon. Sabi pa dito mga kababayan, may mga mag-asawang kontratista na ayaw magsaole ng kanilang tagong yaman. Na mga nakulimbat, dadalhin nila sa hukay. Ayon sa Mr., parang ninakawan daw sila. Utris na mga ito. Ano ang sa inyo mga boss? O yan yung sabi mga kababayan ni Ben Tulfo. Kasi nga naman kung titingnan nyo mga kababayan, either na naiinip yung iba natin mga kababayan Pilipino, pero tingnan nyo naman kung ano yung naging resulta. Nakulong, ito pong si former Senator Bong Revilla. At hindi naman po basta-bastang tao yan. Masasabi po natin mga kababayan na yan po ay big fish at talagang maliwanag na may mga napapapanagot na big fish at hindi ginagamit na pampolitika yung paglaban sa korupsyon at sa maanumalyang flood control. Dahil nga, yung una mga kababayan yung una na nakulong, kaalyado po yan ni PBBM mga kababayan sa alyansa. At masasabi po natin na hindi po kalaban niya ni PBBM sa politika. At maliwanag naman ang sinabi ng Malacanang mga kababayan na kung saan dalhin ang ebidensya, doon po magpo-focus yung investigasyon at kung sino man ang tamaan at napatunayan na nagkasala o di dapat silang makulong. Ganun lamang po kasimple. So ngayon, kung mapapansin po ninyo at kung makikita ninyo, hindi na kasalanan ng gobyerno ni PBBM kung may mga idolo kayo na nakukulong at nadadawit dito po sa issue ng maanumalyang flood control, lalo na mga kababayan, at palalim pa nga ng palalim ang investigasyon nito. Marami pa mga susunod na kabanata na mangyayari. May mga magagalit pa nga dyan na tawag dito, na religious sector. Kasi nga, meron pong madadali talaga mga kababayan na senador, na miyembro ng isang religious group mga kababayan. May matatamaan at may matatamaan po dyan. May makukulong at may makukulong po ulit dyan. Lalo na at lumalalim na ang investigasyon patungkol po dun sa 3 cases ng malversation mga kababayan ni, alam nyo na yon. At bubuksan uli at ipagpapatuloy itong investigasyon patungkol naman mga kababayan dito po sa isang may pangalan din na kasalukuyang senador na sangkot naman sa plunder at graft mga kababayan. So may mga susunod pa na mga makukulong. So sa usapin naman ng mga kongresista, may mga makukulong din na congressman. Wag lang kayo mainip. Ano po mga kababayan? Anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa mga topic na yan mga kababayan.